Ano naman yan, Mr. Maravillas, na kabalbala na ginawa ni Super Ate? Naglabas po ng statement si Super Ate na lungkot daw siya sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at saka kay Pastor Kids. Ano na niya, Mr. Maravillas, ang pumasok sa utak ni Super Ate? Yun na nga po, mga kababayan ko. Kaya nga, galit na ngayon yung mga Marcos loyalist kasi tuluyan na pong naligaw ng landas at nasiraan ng bahit si Senator Amy Marcos. Baka nakulang po ito ni ni Kibs. Pero Mr. Maravillas, yung mga mangkukulam, di ba si President Bongbong daw at saka si Lisa? Yun ang sabi po ni Kibs. Pero sa mga nangyayari ngayon, parang yung kulam po ay tumama kay Super Ate. Nawala na sa direksyon po si Super Ate. Yan po, lungkot na lungkot daw siya. Talaga niya, Mr. Maravillas. Pag ganyan na ganyan si Super Ate, hindi na namin iboboto siya. Parang gano'n na nga po din ang iniisip ko, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo po ang full story niyan, kasi pati po pati si Kibs po, may pahulaan na ngayon. Sabi diyan, appointed son of God reveals hideout with riddle. May bugtong-bugtong pa po siya kung saan siya nagtatago. Hindi nga natin maintindihan kung bakit nagtatago siya. Diba? Nakakita kang appointed son of God, takot na takot. Sugpi na pa lang po ng Senado at ng Congress, takot na. Pero yung lindol po, na kaya niyang ipa-stop. Diba? Nakakaloka po. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo na gusto mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking, bumili ng ticket dito po sa aming office. Pati sa hotel, pwede po kayo magpa-book dito sa amin. May bayad center na rin po kami, may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming tinitinda. iGlow Serum galing sa South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries po, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapaid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application niya. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. O di bueno, balikan natin yung ating kwento.
So, ito po mga kababayan yung si Super Ate. Lungkot na lungkot daw siya. Senator Amy Marcos is saddened over the alleged oppression by the government toward Sunshine Media Network International or SMNI at saka kay Pastor Kibuloy. So sabi niya, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Talaga niya, Mr. Maravillas, nawala na sa katinuan si Super Ate. So hindi niya nakikita yung kabalbalan. Yung mga kabalbalan na pinagagawa ng kanyang kaibigan na si Pastor Gibbs, pati sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, ginawa ng aswang at inakusahan mga kababayan na nakipagsabuatan pa sa Amerika para daw siya ipatsugi. Imagine that na mga akusasyon. Pagkatapos, wala siyang anumang sinabi, kundi ang marinig mo sa kanya, nalulungkot siya para kay Pastor. You see, interview niya kaya yung mga alleged victims doon sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan po ni Senator Risa Hontiveros. Wala man lang siya mga kababayan na efforts na kausapin yung mga alleged victims. Mga kababaihan pa naman yon na ginawa ng kalaswaan mga kababayan. Yun ang nakakalungkot kay Super Ate. Tapos nandito siya sa pagsaklolo kay Pastor Gibbs. Pati sa SMNI na walang ginawa kundi siraan po yung ating gobyerno, pati yung Kongreso. Kaya nga po nalagay sa problema yung SMNI na suspend yung operations. At until today, ongoing yung investigasyon. Kaya nga nasumpe na si Pastor Gibbs. Ang tawag pa niya operasyon ng gobyerno. Ano masasabi ninyo mga Marcos loyalists? Ipatalo na natin itong si Super Ate. Ipatalo na natin Mr. Maravillas para matuto. Sige pa, wag na nating iboto po. Adi, humingi siya ng tulong kung kakandidato siya sa pagkasenador for re-election. Humingi siya ng tulong kay Pastor Gibbs saka doon sa mga members ng kanyang church. So tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang political career. Di ba niya Mr. Maravillas, parang si Pastor Gibbs may planong tumakbong senador. Malamang mga kababayan, nang declare na nga po, may nakita na nga po akong napakalaking tarpaulin, billboard. Para sa Pilipinas kong mahal. Line up siguro po ni Maudigs kung tumakbo mga kababayan sa pagka-senador. At kung gusto ni Super Ate, lumain up na rin siya doon. At sa pagka-pangulo, itulak na niya si Pastor Gibbs na tumakbo sa pagka-pangulo. Siya lumaban siyang vice presidente or senador. Para sabi nga dito sa amin, biyo-biyo pa. Ayan ang sabi dito sa balita. Senator Amy Marcos has defended controversial Pastor Apollo Kibuloy from allegations that he raped minors and forced ministry members to beg on the streets to fund his lavish lifestyle. During the kapihan sa Senado Forum on Thursday, the President's sister described Kibuloy as a kind man who is generous to the people who believe in him as a self-appointed son of God. Para niya Mr. Maravillas, nasapian na ng masamang espiritu itong si Amy Marcos. Parang gano'n na nga po mga kababayan, nasa kapangyarihan na ng son of disappointed son. Na-hypnotize mga kababayan. Sabi ni Amy, mabait siya sa atin at higit sa lahat tumutulong sa napakarami. Malungkot ako na nauwi sa ganito. Sana na isaayos na lang ng mas mapayapa at tahimik na pamamaraan. Anong tahimik na pamamaraan na
hindi matahimik yung mga alleged victims ng rape. Ikaw man yung dumaan sa ganon, Senator Amy, kung ano yung mapifeel mo, di ba? Hindi ka na lang sana nagsalita, ilumantad kang ganito, lalong na turn off yung mga mamamayang Filipino, nakakapanindig balahibo yung inyo pong mga statements, di ba? Sumaklolo ka pa sa oppressor, sa alleged sexual abuser, kaysa doon sa mga nagrereklamong biktima. Di ba nakakapanindig balahibo ang ganon? The senator urged her colleague Senator Risa Hontiveros to give Kibuloy due process and respect his rights instead of prejudging him in her Senate inquiry into the sexual abuse allegations. Kaya nga siya sinumpena, in-invite siya sa Senado para bigyan siya ng fair kung sa husgado, fair trial, fair chance na maipaliwanag niya yung kanyang sarili. Iayaw man, tinawag pang bogus investigation yung Senado at saka yung Kongreso. Kung wala siyang ginawa, bakit hindi niya harapin yung mga accuser niya doon sa Senado? Di ba? Yun din ang naging advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Kibbs, na harapin niya. Iko na ipaliwanag na niya yung kanyang sarili. Di tapos na. Kaysa nagtatago siya at kung ano-anong aligasyon ngayon. Dinamay pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinawag pang aswang, mangkukulam. Di ba? Alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including the right to due process and right against self-incrimination, Marcos told Hontiveros. Paano maging self-incriminatory yung statement kung wala man siyang ginawa na masama at sinasabi mo yung karapatan? Paano yung karapatan ng mga alleged victims niya? Mas dapat doon kayo pumanig sa mga maliliit na tao, hindi dito sa multi-millionaire mga kababayan na si billionaire nga siguro yan, na si Pastor Kibbs. At saka hindi nga lang dito sa Pilipinas siya akusado, pati sa Amerika. Sabi dito sa balita, as to Kibuloy's indictment by a U.S. Grand Federal Jury for sex trafficking, Marcos pointed out that the U.S. has not yet requested Kibuloy's extradition to face the charges. Wala namang extradition request. Bakit kayo nagmamadali? Labis naman, sabi ni Senator Amy Marcos. Talaga niya, Mr. Maravillas, nilulubog ni Superate yung kanyang sarili. Self-destruct din po si Superate. Parang si Inday at saka si Maudix. Nawaan ng mga Duterte sa mga ginagawa niya. Sinisira ni Superate yung kanyang political career. Yan na niya yung Mr. Maravillas, yung pahulaan ni Pastor Kibbs. Ito siya. Game ka na ba? In a radio message uploaded on Wednesday, controversial Pastor Apollo Kibuloy shared a riddle for anyone to guess where he is hiding and offered 1,000 pesos prize for anyone who could correctly guess it. 1,000 pesos lang. Talagang patawa ito mga kababayan si Pastor Kibbs. Sabi niya rito, ako'y nagkubli, hindi kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na lamgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manlulupig na mga tao, mga kanuman o kalahi ko. May mga army siya mga kababayan na nakabantay, mga lamgam daw. Talaga na niya, Mr. Maravillas, nasira na talaga. Upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat ng bundok, Apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan, sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa'yo. So yun daw mga kababayan, yung in-upload na audio message ni Pastor Kibbs. Ang mamatay ng dahil sa'yo, sabi po ninyo.
Handa na kayong humarap. Bakit nagtatago po kayo? At sabi ninyo, handa kayong mamatay. Kung handa kayong mamatay, dapat huwag kayong nagtatago. Sabi nga po ng mga critics ninyo, hindi man kayo maano. Kung talagang naniniwala kang appointed son of God ka, hindi ka tatablan. Di ba? So, yan lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.